Yung mga pre, kamusta tayong lahat? Ako nga pala sa TPC at ngayong araw, pag-uusapan lang natin ng isang piece of shit online, no? Well, allegedly piece of shit na nilalang online, no? Na nag-viral lately matapos siyang maging nakakairitang nilalang, pre. Yun lang talaga, no? Nag-viral siya dahil nakakairita siya, no? Pero may chance kasi, no? Napeke lang ang lahat ng to at sinadya nung taong to maging isang nakakairitang nilalang for marketing purposes, mga pre, no? Magda-dive down tayo dun mamaya, pero basahin na muna natin kung ano ba yung kaniinisan ng tao lately, mga pre. So, noong nakaraan, no, may post si JP Abesilla na nakapubliko kung saan feeling disappointed daw siya, mga pre. No? Nakakaramdam siya ng disappointment. Ang sabi niya dito sa post, Starbucks lost a loyal customer today. Pero may exclamation point yung pagkakasabi niya, mga pre. No? So, babasahin natin ng tama. Starbucks lost a loyal customer today. Hindi, mali pa rin. No? Meron kasing quotation marks. No? So, sabi niya, Starbucks lost a loyal customer today, pre. Starbucks has always been my go-to place to relax, read, get some work done, and enjoy a good cup of coffee, sabi niya. I'd almost call myself a loyal customer. I said almost because I also regularly go to Bo's Coffee. But today was the first time I left Starbucks disappointed. Bakit kaya, mga pre, no? Sabi niya, I ordered a Grande Cafe Americano and a Cinnamon Danish. Sa totoo lang, ito yung dahilan kung bakit hindi ko trip yung mga ganitong establishments, pre, no? Kasi, ang pretentious, pre. Hindi lang dun sa establishment, pati sa mga taong sobrang fan ng ganito, no? O siguro, ito lang yung ano, this is the mahirap speaking within me, no? Pero, ang pretentious kasi, no? Grande Cafe Americano. I don't give a fuck, pre, no? Malaking kape ba yung ibig sabihin dyan? Kasi yun lang yung trip ko, pre. Actually, hindi ko trip ng kape, no? Yun din yung dahilan kaya hindi ko trip yung mga ganito. Nagpapalpitate ako sa ganito, eh. Pero kung mali man yung pronunciation ko, pasensya na kasi hindi ako nagsasubscribe sa mga pretentious shit, mga pre, no? Ulitin natin, I ordered a Grande Cafe Americano and a Cinnamon Danish, planning to stay a while and read. The queue wasn't too long. When it was my turn, the barista asked for my name as usual. When he set the cup down, nung nilapag na raw nung lalaki yung cup, I saw it read Jade. Jade daw yung nakasulat. I corrected him saying it should be JP. No apology daw. Hindi man lang daw nagsorry yung barista, pre, no? Kinrampol niya lang daw yung cup. Kumuha ito ng bago. I even spelled out the initials. It's JP. J for Juliet and P for Papa. JP. After that, I handed over a 1,000 bill for the payment. He asked me if I had a smaller bill. I didn't, but I offered to get the change later since I'd be staying there anyway. He borrowed, may ano na naman siya quotation. He borrowed my receipt perhaps as a reminder, but ended up giving me the change right then. And yet, he still kept the receipt with him. I waited for my order. A few minutes passed and I heard a barista call out in an unpleasant tone. Unpleasant daw yung unpleasant daw yung tone, no? Cafe Americano for JC. Hindi, unpleasant dapat, eh. Cafe Americano for JC, this fucking bitch. Hindi ko alam kung paano ba to. So yeah, hindi raw siya nag-react. Hindi niya raw kasi pangalan yon. It wasn't my name. I assumed someone else had a similar order, but after several more minutes and the addition of Cinnamon Danish to the tray, I started to wonder. Still, JC was being called repeatedly and coldly, with no one stepping up. That's when I realized they meant me. Frustrated and disappointed, I decided to walk out without claiming my order. It's been about 30 minutes now. I imagine they are still calling out JC for an order that's probably headed to the garbage can soon. Sorry, Starbucks. Today, you lost a customer. Tangina, hindi ko ma-imagine, no? Kung ako si Starbucks, pre, no? Tapos ako yung pinatutungkulan dito. Tapos nawala sa akin bilang customer yung mga kagaya ni JC. Man, tangina yung puso ko siguro ang sakit. Ah! Oh my God! JC! Ba't mo iniwan? So yeah, ito yung post na nagva-viral lately, mga pre, no? Kasi sinasabihan nilang si JC na I mean, JP. Na I just call him JC, no? Mas bagay sa kanya, eh. So, ito yung nagva-viral lately kasi gets ko naman yung mga tao, no? Gets ko yung mga tao kung bakit naiinis sila sa taong to, no? Kasi, man, imagine letting yourself be disaffected, no? Dahil lang sa pangalan sa cup, no? Kasi ang purpose lang naman ng pangalan sa cup, di ba? Sa pagkakaalam ko, para ma-address kung sino ba yung owner ng order. Yun lang ang purpose niya, unless napaka-crucial sa'yo nung nasusulat ng tama yung pangalan mo, siguro dahil gusto mo i-my day, no, na nag-Starbucks ka, tas gusto mo na nandun yung tamang pangalan mo.
Pero ang alam ko na ang purpose lang naman, no, kaya sinusulat yung pangalan mo sa cup para kunin yung attention mo once na ready na yung order mo para maibigay nila sa'yo yung kape, di ba? Yun lang yung purpose niya. So, kung nagkaroon ka na ng idea na baka ikaw nga yung tinatawag at na mali lang ng tawag, di ba? Sa pangalan mo na mali lang ng sulat, tas nakita mo naman no, na, order ko ata yun kasi similar siya sa mga in-order ko, no? Baka nagkamali ilang ulit ng rinig, no? At JC yung sinulat. Technically, nagawa pa rin nila yung purpose nila, no? Nakuha nila yung attention mo, di ba? At nasabing ready na yung order, pre. Pwede mo i-clarify saglit. Yo, ako ba yan, di ba? Kasi JP yung pangalan ko pero baka JC yung nasulat nyo. Or baka sinadya nyo to. Kung sinadya man, sa totoo lang, I don't give a shit, no? Nandito lang ako para magkape at i-enjoy yung establishment. Pero mukhang hindi ganun si JC, mga pre, no? Allegedly. Mukhang hindi siya ganun, no? Kasi naapektuhan siya ng ganitong klaseng bagay. Kaya ngayon, kinabubusitan siya ng mga tao. Kinabubisitan siya kasi in-stock na nila yung profile ng taong to, no? At sabi sa comments, hindi daw bagay sa itsura ng taong to yung mga pinagsasabi niya. Na ang sama nyo, hindi tayo dapat nang shame ng itsura ng ibang tao, mga pre, no? Masamang gawain yan, tol. So, i-off ko muna yung mic na to upang sabihin yung opinion ko. Huwag tayo maging mapanghusga sa physical na anyo ng isang tao, pre, no? So, may pahabol pa si JC sa comments, mga pre, no? Sabi niya, notice to the public. Pag crew ng Starbucks kausap nyo, tas JP rin initials nyo, ganito nyo pala dapat sabihin. J for Juliet, P for Papa, J fucking P, JP you shit. Ganun dapat. Ano ba to? Humor ba to ng mga Starbucks goer? Hindi ko maintindihan, pre, kung nakakatawa ba dapat to. Sabi sa comment sa ilalim, dapat pag pangit, maging mabait na lang. Masama kayong tao. Hindi tayo dapat nanlalait na itsura ng iba, pre. So, bago to, meron pa siyang patama. Sabi niya, may alam akong Starbucks na animoy basurhan sa loob. Sosyal ang mga tao, pero mga dugyot. So, anyway, alam ko maraming naiinis dito kay JC, no? Maraming nag-iisip na, yo, yung ganitong klaseng tao, wala sigurong friends, no? O kung meron man siyang friends, meron silang separate GC dahil nakakairita siya kung ano-ano yung battle na nilalabanan niya, no, sa isang araw. Alam ko maraming nag-iisip sa kanya, no, na probably yung biggest haters niya ay sarili niyang pamilya, no, dahil nakakairita siya kasama. Alam ko marami nang nakakaramdam sa inyo ng mga negatibong bagay, no, pero merong daw chance, pre. Meron daw chance na isa lang tong rage bait, no? At may chance, no, na si JC ay isang marketing genius, pre, no, para sa Bo's Coffee. Kasi ang sabi na dito sa comment, just transfer to Bo's Coffee, a more friendly and accommodating hub for coffee lovers. Tapos dito sa picture, no, after niya i-promote yung Bo's Coffee, merong picture sa tabi ng kape. Marketing and branding without a big budget, mga pre. Ano nga ba ang effective marketing, no, sa isang bansa na napaka-emotional ng mga tao, no? Mapapaisip ka rin eh. Rage baiting, pre, no? Rage baiting ang isa sa pinaka-epektibong paraan para mapaklik at makuha mo yung atensyon ng ibang tao. At kung i-insert mo dito yung marketing mo, no, yung pagkainis nila, no, i-divert mo sa product placement, masabi natin, no, na this might be an effective marketing stunt. Or is it, di ba? Or is it? Kasi may mga tao na sa sobrang inis dito sa taong to, most likely, ayaw nilang pumunta ng Bo's Coffee, pre. Kasi baka makakita sila ng isang nakakairitang nilalang dyan. No? So, lahat ba ng negative publicity, publicity pa rin na maganda? Hindi natin sure, mga pre. No? Pero akin lang, mga pre, no? Medyo delikado yung ganito. No? Para sa akin nga, hindi nga worth it para sa akin yung ganitong uri ng marketing eh. Kasi sa tingin mo ba, ligtas ka na sa judgment, no? Dahil sinadya mo tong maging nakakainis, pre. Anong gagawin namin dito sa emotions namin, di ba? Sa tingin mo, ilalet go na lang namin dahil lang possibly marketing stunt lang to. Hindi, pre. May kailangan kami pagbuhusan ng galit na to. Joke lang. Pero yeah, may chance ng rage bait lang to, no? At para lang to lahat sa isang marketing stunt. Anyway, yun lang naman reaction ko dito, mga pre, no? Bilang si TPC. Pero in real life, I really don't give a fuck about this person, pre. Sa totoo lang, wala akong pake sa kanya, tol, no? Masarap mainis online, di ba? Momentarily maganda mainis tayo, pero sa totoo lang, gaya ng advice natin kay JC, no, na masyadong naging emotional dahil lang sa pagkakamali ng pangalan niya, no, sa isang cup na isang establishment. Hindi rin maganda na heavily invested tayo sa mga ganitong story, no? Kasi hindi natin alam minsan, no, baka posibleng ginagamit lang tayo, no? Posibleng pinapeke lang ng mga tao yung
mga nararamdaman nila. Posibleng fina-fabricate nila ang lahat para sa ultimate purpose nila, no? Yung engagement na pwede mong idikit sa business. Gaya ng mga sinasabi ko, di ba? Posibleng nakaka-relate ka sa mga reaction ko kanina, no? Posibleng nag-identify ka sa galit at ines na nararamdaman ko tungo sa taong to, no? Pero posibleng ginagamit ko lang pala yon, yung reaction ko, no? Para makarelate ka sa akin. Sabay ultimately, aalokin kita ng restock namin, no? Ng aming Chicharon Bagnet na available nga pala sa Shopee at TikTok, mga pre. Posibleng ganun di ba? At the end of the day, pag reactive tayo sa ganitong klaseng bagay, no, posible tayong ma-exploit ng mga taong, alam mo yun, meron other agenda. At yun lang yung video na ito, mga pre. Sheesh.